Ilalagay po yung motor natin dito. Paano maglagay ng 12 volts electric fan motor? Ito po ay wala ng bushing, wala ng bearing, kaya hindi ka na kailangan magpalit ng ganito. Okay, dahil bearing po ito. Okay, bearing po ito mga repairman, hindi bushing, no? Nasa comment section yung link kung saan nabibili yung aking ginagamit. Okay, so bali black screw po yung gagamitin natin dahil haba na po siya. Yung dating screw niya ay hindi na po pwede. Meron tayong battery, susubukan po natin yan na walang cut yung video at paano yung paglagay. Okay, unang step na gagawin po ninyo mga repairman ay alisin mo to, yung lock niya. Okay, kapag tanggal na po yan, ay tsaka natin ipapasok dito sa ating harap na electric fan. Make sure tanggal na yung kanyang bushing. Okay? So wala na pong bushing yan mga repairman. Tapos, lalagay na po natin. Make sure po may wire na po yan. Tsaka, naka-electrical tape. Para hindi ma-short po sa likod. Mas maraming tape, mas okay po, no? Tapos, tsaka nyo lang yung baluktutin ng ganito. Ayan po. Ayan, no? Ayan. Kailangan po nakabaluktot po yan at hindi kita yung wire. Okay? Tapos, ang gagawin natin, ilalabas po yung wire dito sa likod. Okay, so dahil nga po, ito po, nailagay ko na yung clip ng ating wire ng 12 volts. Nailagay ko na, no? Ang gagawin ko na lang, kasi dapat ilalabas po yung wire dito sa butas. Okay, ang gagawin ko, dahil nga po nakalagay na, tabasin ko na lang. Ayan, para lang po mabilis tayo. Ayan, tinabas ko na siya. Tapos, ilalagay po yung motor natin dito. Ayan, no? Meron po kasi tinatawag ng alignment, no? Kaya ipapakita ko po lahat. Tapos, yung ating hiniwa dito, dyan lalabas yung wire. Okay? Tapos, ipapasok mo sa likod. Make sure tanggal yung bushing sa likod, mga repairman, no? Ayan, ipasok mo dyan. Okay, so yun na po. Tapos, ilalagay natin yung ating black screw. Dahil nga humaba na siya. Ayan, black screw dos po yan, no? Tig piso lang po yan. Or 2 piso. Ayan, wag mong ganong higpitin, no? Kasi meron pong tinatawag na alignment. Mamaya, ipapakita ko po sa inyo, na. Okay, i-share mo yung video para hindi mo makalimutan, mga repairman. Wag ganong higpitin muna kasi meron pa tayong gagawin. Kabila. Okay, yun. So, kailangan, tama po yung pagkakahigpit, pantay lang, no? Ayan, sa likod, ay sa gilid. Ayan, so dapat 4 na black screw, pero 3 lang yung aking black screw, no? Dapat isa pa dito. Pero okay lang yan. Okay? Ito po yung tatawag na alignment. Kailangan po nasa gitna yung shafting. Ayan, pansin nyo, nasa baba lang, no? Napapakita ko sa inyo maliwanag. Ayan po. Hindi po siya sentro. Kailangan, sentro po talaga yan. Ayan, pansin nyo, nasa baba, sumasayad. Itaas ng konti. Ayan. Ayan po, no? Kapag nakagitna na siya, pwede mo na siyang higpitin. Iba talaga po kapag Jeff Repairman, no? Useful yung video. Hindi puro kalokohan lang na papanood po ninyo. Lahat, mga scripted yung iba, puro mga kalokohan. Video po natin, may mga useful video. Marami kang matutunan, mga repairman. Pwede mong gamitin sa inyong trabaho sa araw-araw, no? Hindi lang 'yon sa mga appliances ninyo kapag may nasisira. Ayan, tapos ikutin mo siya, dapat meron siyang free wheel. Ayan, no? May free wheel po siya, naiikot ko ng maayos, maginhawa, Okay? So ngayon, ilalagay natin tong lock niya, yung inalis mo kanina, ito, no? Ay yung inalis ko kanina pala. Tapos gamitin natin ng plier para mahigpit. Ayun. Tapos ilalagay natin yung LC. Ayan, no? So, yung LC po natin ay meron siyang gilid. Okay, kapag may gilid po yung LC ninyo, yung tinatawag na half moon, ayan, no? Hindi siya pantay yung pagkakabilog niya, meron siyang half moon. Kailangan mo lang alisin muna. Ayan, kita nyo naman, walang cut yung video, mga repairman, no? Ayan, tanggalin nyo po yan, tapos ipapasok nyo na po dito. Ayan, pasok na, tapos, ikpitan natin. Halimbawa, lumulusad yan sa likod, pwede mo siyang kontrolin gamit ang plier, ay long nose, no, kapag lumulusad. Okay, nakalock na po ng maayos. Tapos, pwede mong i-connect dito yung switch ng inyong, pwede nyo ilagay po dito, no. Pero dahil nga po, ito po, mabilisan lang, ipapakita ko na po sa inyo kung paano to gumagana. Kapag kasi yung ikot ay baliktad, ganito po gagawin ninyo, mga repairman, no. Ayan, so meron po tayong battery. Ito po yung ating battery, nasa harap natin. Ayan. Kapag walang power, pwede mo magamit yan. Dapat yung ikot pa kanan. Okay, pa clockwise po dapat yan. Subukan na natin. Lakas ng ikot. Ayan po, baliktad yung ikot, no? Dapat pa kanan po yan. Ilipat mo lang sa kabila yung wire. Ayan, mga repairman, no? Ang lakas ng ikot, Napakalakas po niyan.